Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, Makoy Parier, Showbiz Row, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama rin natin, pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P. Tito Peter, take it dito. Ano nakain mo ngayon? Kami po ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. What the hell? Ano tayo naging love radio? Love radio ba yung dating? Wait, speaking parang tuloy-tuloy yung gulo sa radio world. Nabalitaan mo ba yung parang nagkakagulo dun sa stasyon ni Papa Jack? Di ko alam yan Yung parang number one, pinalitan siya. Hindi ko alam kung ano yung tamang term. Kung pinalitan siya or nag-resign siya para papalitan siya na station manager. Tapos may mga tao rin dun sa love radio. Hindi na love radio. Ano yung stasyon ni Papa Jackson na bago? Hindi na siya. Kasi nga, di ba, umalis siya ng love radio. Nagkaroon siya ng parang friction rin doon. So parang nagkakagulo-gulo yung Na naman. mundo nga, kakatapos pa lang nung whole BNO shebang. Na by the way, magkakaroon yung BNO ng farewell Last night out. ng last night out. Suportahan nyo sila. Kasi ito nga sila, Papa Jack. Wait, iano ko lang pero alam mo yung malupit na nangyari doon sa sa Boys Night Out. Dahil doon sa pagkaka-boot nila outside ng Magic, nagkaroon ng collaboration yung yung Morning Rush at saka ang Boys Night Out. Nag-guest sila doon sa Kila nag-guest sila Chico. doon sa The Morning Rush. Actually, nagiging common practice siya. Kasi nung si Delamar naman umalis ng Morning Rush, nag-guest din siya sa Magic. Nag-guest siya sa Good Times noon. Si Fran nung umalis din siya sa RX. Sa RX, nag-guest din siya sa Magic. Kasi syempre hindi sila makakapagsalita doon sa stasyon nila eh. So parang gago rin. Parang it's a way of helping. Si Gino Killiamore umalis ng Morning Rush. Napunta ng Boys Night Out. Oo. May samahan na nga daw yung Boys Night Out sa si Chico eh. Samahan ng mga iniwan ni Gino. Yun daw yung pangalan ng grupo nila ngayon eh. Ay, no. Uy, teka, may gusto kong batiin, Tito P? Hindi, mamaya. Reminder lang. Pero, eto pre, kakagulo nga sa radio, si Papa Jackson, nag-resign nga doon sa pagiging manager. And ang ginagawa niya ngayon, nagla-live siya ngayon sa Facebook, sa YouTube, saka sa TikTok. Doon niya ginagawa yung content niya. Kala ko sa OnlyFans. Pero may sinabi si Boys Night Out na parang ayaw nila nung all-out podcast. Kasi yun yung sigaw ng mga tao mag-podcast sila. Parang si Tony kasi medyo old school in some way. Na gusto pa rin niya yung feel ng radio. Na while everything is happening, there's listeners that's there. Siguro hindi lang nila nakikita yung possibility pa ng recording something as live. So they could stream it and then people could call in. Yun yung hindi pa niya nakikita. Pero syempre, decision nila yan. So, kung ano man yung decision nila na gusto nilang gawin, good luck sa kanila. Diba? Supportan na lang natin. Iba kasi talaga pag pinasok na nila yung mundo ng internet Yung mundo ng internet, totally different sa mundo ng radyo. Pero welcome natin sila. Ayun pala, Energy FM yung latest ni Papa Jackson. So, totally welcome. Kasi to be honest, tong Boys Night Out, tagal na rin nila nagpa-podcast. Isa sila sa mga original na kasabay ng Machong Chismisan nung first wave ng podcasting. Kasi ang daming wave ng podcasting Yung first wave was started by Mo Twister. Yun Yun yung
original pa, under dun sa Battle Axe network niya. Battle Axe. Well, at least yun yung aware ako na first wave, ah. And then, lumipat si Mo Twister sa New Media Factory. And then, sumakay na kami sa bangka na yon. Sumakay na kami sa bangka na yon. Sumakay na tayo sa bangka na yun. Doon tayo nagsimula. Sumakay na tayo sa bangka na yon. Nag-die down yun. Pero, nagpahinga ang Machong Chismisan na ilang taon. Nagkaroon ng second wave, which is yung during the pandemic, na sakto na mag-re-reboot na yung Machong Chismisan na nakapasok sa network. Nagsisimula na rin yung Cool Pals nun, yung mga idol natin sa Cool Pals, na sila yung isa sa nagsimula ng second wave. Actually, very open tayo dito sa Machong Chismisan na kaya ako ginanahan ulit na simulan yung Machong Chismisan dahil na-inspire ako sa Cool Pals. Cool Pals. No. Minessage kita nun. Minessage kita nun nung nakikinig na ako ng Cool Pals. Tapos nakikinig din ako sa sabi ko, sayang, start na. Tapos kinonta ko sa Ingo and then nag-apply kami sa Pod Network. Alam mo ba na yung Pod Network, hinahunting pala kami dati nung magsisimula sila. Ako lang si tanga kasi takot ako na makipag-usap kung kani-kanino. Hindi ko binigay yung contacts ko. Kaya nag-move on na sila. Well, eventually, sabi nga nila, what's meant for you is meant for you. Parang ang storya, kung natatandaan mo si Nikki Viola, nag-reach out sila kay Nikki Viola na parang gusto rin tayong makiusap. Tapos eventually, ako si Gago na parang, naku, baka kung sino lang to na gusto malaman yung contact details. Kasi may mga nasasagasaan tayo dati. So sabi ko, para si... Ano yung history na? Anyways, ayun. Yun ang ano. Anyways, nasa internet na nga tayo, di ba? Alam naman natin, Tito P, sino ba ang isa sa pinakamalaking vlogger sa Pilipinas ngayon? Siyempre, Kong TV. Kong TV. Kasi nga si Kong TV, medyo napapadalas yung pag-usap natin tungkol kay Kong TV dito sa Machong Chismisan. Yung huli nga, na naigas natin yung isa sa mga taong konektado sa kanila in some way. Si Kong TV kasi, ilang buwan na putok sila sa social media nitong huli, di ba? Yung dahil nga dun sa nangyari nung rally. Nandun sila. Naglabas kasi ngayon ng vlog. Actually, 2 vlog na yung nilabas ni Kong TV. Pero after a few months of absence in the internets, the world of the internets, naglabas si Kong TV ng vlog. And yung naging tema nun is about redemption. Meron siyang isang tao, ang gusto niyang palabasin doon sa storya na yon is lumabas siya as a normal person, nag-commute sila, nagsakay silang tricycle, nagsakay sila ng LRT, and then during that whole shebang, nakasalubong nila si ang pangalan Aaron. Yung isang tao na galing sa probinsya, binenta yung gamit niya para makapagkaroon ng pamasahe. And the rest is history. Panoorin nyo na lang yung vlog ni Kong TV. Ngayon, nag-viral. As in, check nga natin. As of our recording right now, check nga natin YouTube. Gano'n ka viral? Kasi nilabas siya 2 days ago yata kung di ako may init pa. Ngayon, nasa na siya. Nung huling tingin ko, mga 5 million na yata yung views. Ngayon, yung title ng vlog niya is Istasyon. 6.2 million views in 5 days. Malupit. Talagang, in fairness feel good. Kasi magaling si Kong eh. Napakagaling niya sa pagkatapos mong panoorin yung vlog niya, may beaten factor sa dulo na gusto mong malaman kung ano yung mangyayari susunod. Magaling siya doon. Kaya lang, ang nakikita kong comment sa social media ngayon, since viral nga ito, ang dami nagti-TikTok, ang dami nagko-comment. Alam mo yung uso ngayon sa ibang content creator, yung papanoorin nila ng live. Then reaction videos. Reaction video. Ang dami nagsasabi na ang ganda ng pagkakagawa ni Kong. Kaya lang, madami ring mga ibang parte ng internet nagsasabi na ipokrito yung
yung gustong palabasin ni Kong. Kasi may hirit siya na sinabi doon na, ang ganda naman ng hinirit niya. Kasi yung ang storya kasi, yung tinulungan niya, ex-con pala. Okay. Hindi niya alam na ex-con. So, nung dadalhin niya sa DFA para bigyan ng passport, umamin na, boss Kong, baka di ako makapasok dyan kasi may kaso ko. Yung pagkakahirit niya maganda, parang pinagbayaran mo na naman, di ba? Tapos sumagot, nakulong na ako parang ganun. Di okay na yun, pinagbayaran mo na Ang ganda. Tama naman yan, Tito P, di ba? Kasi we should not be judging people, especially yung mga ex-con. Kasi parte ng buhay nila lalo na kung pinagbayaran na nila yung kasalanan nila. Learning experience yun Learning experience na yun. Kaya lang, ang dami nga nagsasabi na pokrito naman tong si Kong TV. Kasi syempre alam naman ng internet, hati yan. Mapanghusga. Isang mapanghusga, isang Ang sinasabi nila, bakit pokrito si Kong TV? Ang sabi, si Kong TV, numero 1 DDS yan nung unang panahon So kung DDS ka, ito ang sabi ng internet ang mga DDS, hindi yan naniniwala sa second chances dahil pro Pro Tegi. Especially yung tinulungan ni Kong TV, drug ang kaso nun. So kung naniniwala ka sa extrajudicial killing dati, kasi di ba dati ang sabi nga, ang DDS dati, parang kung adik ka, papatayin ka na lang, batayin ka na, wala ka namang Kasi ang numero 1 rason parang makulong is, is para ma-reform, di ba? So parang, ano sinasabi mo Kong TV ngayon na lahat ng tao may chance, pero dati, DDS ka. Ang nakikita ko naman dito, si Kong TV, wala rin ba siyang karapatang magkaroon ng pagbabago sa buhay niya? Hindi kaya ito yung subtle way of him saying na, kasi nga nitong huli di ba parang tinitira siya sa mga political views niya. Hindi kaya ito yung subtle way na bigyan niyo naman siya ng chance para magbago. Romero Redemption arc, ganun. Romero Redemption. Though, si Kong TV, ang dami niya ng ganitong content dati. Hindi to bago sa kanya na first time niyang gagawa ng ganitong feel good. Hindi siya for the views. Technically for the views siya, pero I mean, ginagawa na niya before, so hindi siya yung parang bagong racket. So yun. Ano ba opinion mo? Parang iniisip ko pag nakausap ko si Kong, ang sasabihin ko sa kanya okay lang yun. Pinagbayaran mo na. Kaya lang baka sabihin naman ng iba, Kong, okay lang yun. Nabayaran ka naman ni ganito Kasi yun yung isang pinagpuputok ng butchi ng ibang parte ng internet. Kasi di ba ang chismis di umano is malaki yung kinita nila doon sa sa mga endorsements nila ng mga politiko na namumuno ngayon sa atin na nagli-leave ng bad taste nga dun sa iba. Pero ano bang opinion mo? How do we take this kind na parang tayo ba nasa talagang lugar na tayo ng mundo ng internet na maghuhusga tayo ng lahat ng tao? Kasi para sa akin, karapatan naman nating husgahan sila Kasi normal na parte yun ng isang komunidad na mahusgahan ka sa bawat aksyon na ginagawa mo. Tama? Oo, pero syempre, i-take into consideration mo rin yung sinabi ni Jesus. Na kung sino sa inyong walang kasalanan, kayo unang bumato. Agree. Tama. So, pero ano ba yun? Sorry, nadamay si Jesus sa podcast. Dinamay mo si Papa Jesus Pero yung sinabi ba ni Papa Jesus in general? In general. Hindi niya sinabing bawal DDS dito. Tapusin ko lang yung statement ko. Sige. Yung sinabi ni Papa Jesus na sample natin, andyan sa harap mo si Kong TV. Okay? Babatuhin na natin siya ng bato. Biglang lumabas si Papa Jesus. Sabi ni Papa Jesus, kung sino walang kasalanan sa kanya. Kasi sabi ni Papa Jesus, stop!
Huwag mo sabing Papa Jesus. Papa Jesus para medyo iba ng konti. Hindi, pero nung sinabi ba ni Papa Jesus yun, batuin niya na si Kong TV. May sumigaw, batuin na natin si Kong TV dahil tumanggap siya ng kaperahan nung eleksyon. Ang ibig ba sabihin ni Papa Jesus na, kung sino yung walang kasalanan na tumanggap ng kaperahan ng eleksyon, batuhin nyo na. O walang kasalanan in general? Walang kasalanan in general. Yun yun eh. Di wala na talagang babato kasi lahat tayo nagkasala. Oo, ang point kasi doon is hindi ka ganun kalinis para husgahan yung isang tao. Pero ito kasi, ito yung sa akin, gaano ba siya kasincere doon sa mga binibitawan niyang salita. Kasi magiging hipokrito ako magiging hipokrito ang dating niya sa akin kung yung dati niyang paniniwala hindi nagbago. Naniniwala pa rin siya na dapat yung typical DDS mindset na di ka kailangan mamatay. Pero sasabihin lang niya, pero ikaw exception ka kasi kasama ka sa content eh. Pero yung ibang addict mamatay pa rin kayo. Yun nga. Hindi, ang problema, we're just assuming right now. Dahil gumawa siya ng content na to, na ito na yung redemption arc niya. Mako-consider ba na redemption arc? Pero kung wala, parang babalik tayo sa mga Marcoses. Paano mo papatawarin kung walang acceptance ng pagkakamali at walang pagsusori na naganap? Dito papasok yung paano na sila kung moving forward. Kasi kung magiging consistent naman sila dun sa pinipreach nila, tapos hindi na sila yung sumasalungat sa mga pinagsasabi nila, then hindi mo kailangan i-acknowledge eh. Meron naman kasing ibang tao na hindi mo kailangan i-announce na nagbabago ka na eh. Yun ang masincere na yun yung masincere na form ng pag-aano. Kasi problema din kung i-announce mo, mapupulaan din sila. Tama? Oo. Babalik tayo kasi dito eh. Yun, again, yung form ng panghuhusga kay Kong. Di ba yung sinabi nga niya na napagbayaran mo na. Kung, halimbawa, sinabi man niya yon pero hindi siya sincere dun sa sinasabi niya na, hindi, yung mga addict, mamatay pa rin kayo, ganun. Yung, ganito yan eh, parang similar siya sa point of view ng mga DDS na, nung namatay si Chester Bennington, yung vocalist ng Linkin Park. Okay. Di ba galit? Nalungkot sila. Tapos parang nag-post ako na na yung mga DDS na nagsabing maubos na lahat ng mga addict. Tapos namatay si Chester Bennington, tapos nalungkot kayo. Di ba dapat masaya kayo kasi addict rin yan eh. Actually, meron siyang history ng addiction eh. Actually, yun din yung gusto kong sabihin, yun napapansin ko, putang ina, pag binasa mo yung comment section nung kay Kong, yung mga nagko-comment kay Kong. Sample, yung rapper, kilala mo si Shernan? Hindi, pero anong history ni Shernan? Si Shernan yung flip-top na, yung battle rapper na si Shernan. Isa yun sa mga number 1 DDS supporter dati. Okay? To the point na gumawa pa siya ng rap video nung kasagsagan ni Duterte na parang anong mang mangyari, Duterte pa rin kami, channel, Duterte pa rin kami. Ganon. Na nung nag-reaction video siya kay Kong, putay na may mga paluha-luha, medyo maluha-luha daw siya dun sa napanood niya na binibigyan ng chance yung isang dating addict. Nasa loob-loob ko, di ba mga hater nga kayo ngayon, tapos ngayon nakikiiyak kayo dahil maganda yung pagkakadeliver nung storya. Parang ang labo lang na pag maganda yung pagkakadeliver nung storya, nakakaiyak. Pero pag nangyayari sa totoong buhay, mamatay kayo lahat. Parang Chinese yung DDS ko. Hindi ganyan. Utang ina nyong mamatay kayong mga addict kayo. Oo, di ba? Mamatay kayong lahat. Mga addict kayong lahat. Di ba? Pero yun nga. Ito yung tanong. Ito na ba yung shifting point? Na hindi na cool yung die addicts die. Mamatay na kayo lahat mentality?
ito na ba yung turning point na hindi na siya uso? Maaari dumating kasi na sa punto na parang patay kayo lahat, wala akong paki kung magbabago ka, basta dapat sa inyo mamatay kayong lahat. kasi Hindi na siya feeling ko factor din na pwede ka makulong sa hig dun sa ganung mentality. Oo Kasi parang yung ko doon, yung ko naiisip doon no? Parang mapapag-isip ka, shit, pwede pala akong mahuli, pwede pala akong mahusga ng ICC sa ganung mentality. And in a way, kasi hindi rin ako naniniwala na kung ano ka ngayon, kung ano ka 5 years ago, tapos after 5 years, ganung, Agree. parang, at some point, kailangan mo kailangan mo either mag-progress ka para maging mas mabuting tao or lumala ka And in fairness to Kong TV, wala naman ako natatandaan na nagsisisigaw siya somewhere na mamatay kayong lahat, ubusin. Ang natatandaan ko lang talaga sa kanya was yung video niya na talagang hardcore niyang in-endorse si Tatay Diggs ang ganda ng punto mo 5 years ago. Kasi yung sinabi mo kanina, character development. Kung ano tayo ngayon bilang tao, mali. Kung ano tayong tao 10 years ago, 5 years ago, iba na tayo sa tayo ngayon. At present. At present. Kasi babalik ko yung mga initial episodes ng Machong Chismisan. Ang dami nun na hindi na kami. Ang dami nun na hindi na tayo. Na hindi na tayo. Damay niyo ako. Nag-grow rin ako, pre. Ang dami nating growth. Yung tanong kung we grew for the better or we grew for the worst, tao na lang makakasagot nun. Hopefully for the better. Ako, I'm thinking na I grew for the better. Pero I'm still not perfect. Wala. Ano yun kasama yun sa ongoing growth ng ng lahat ng tao. And ito, balik natin yung kay Kong na yung ito rin kasi parang hindi rin natin pwedeng i-crucify si Kong dun sa pagsuporta niya kay Tatay Diggs. Kasi pwede mo naman suportahan si Tatay Diggs dun sa iba niyang mga polisiya, hindi sa lahat nung pinaniniwalaan niya. Agree. Kasi, to be honest, mayroon naman siyang mga ginawa na okay. Hindi posible naman kasi nasasabihin na walang ginawang okay si Tatay Diggs. Meron, kasi may batting average na tinatawag Meron kang tatamaan dyan, hindi pwedeng wala. Ang problema lang, ang dami niya kasing ginawa na monumental, ayoko sabihing blunder monumental na sumasalungat sa paniniwala ng iba. Yun nga. Hindi siya nag-a-align sa value system mo. Kaya hindi mo siya nagugustuhan. And yun naman yung sumasapat dun sa mga naniniwala sa kanya. Ang pinag-uusapan natin ngayon dito si Tatay Diggs. Hindi muna tayo si Tatay Diggs. Kasi yung iba na ang value system is sumasapat doon sa pinipreach niya, yun yung mga naniniwala sa kanya. Sample, pinagpipreach niya na ubosin. Kung ikaw, ang paniniwala mo ay ubosin ng mga ganito, matutuwa ka talaga kay Tatay Diggs. Ang problema, ako, bilang isang tao na naniniwala na ito yung sakop ng batas, bakit mo ubosin? May proseso Kaya hindi ako sumasang-ayon doon sa pinipreach dati ni Tatay Diggs. Kasi mahilig akong sumunod sa proseso Ang proseso ng batas, hulihin mo. Hulihin mo. Pag nahuli mo, daan mo sa korte. At pag napatunayan sa korte, lilitisin, kukulong. Pag nakulong, i-reform. Pag reform, ibabalik sa sistema. Wala dun sa batas natin na pag nahuli mo, papatayin mo. Kaya hindi ako sumasang-ayon dun sa thinking dati ng mga DDS. Tsaka, babalik tayo sa part na ano nga bang saang parte ba sinusuportahan ni Kong si Tatay Diggs? At saka ano yung value system ni Kong bilang tao? Kasi
kung uhusgan lang natin siya dun sa political affiliation, sino yung inaano niya, parang unfair din naman dun sa tao. Kasi si Kong bilang isang individual, meron siyang value system na maaring hindi naman siya talagang nag-a-align sa value system ni Tatay Diggs na sa tingin mo, kumbaga hindi mo siya pwede i-judge dahil sinusuporta niya si Tatay Diggs, ito na yung ganito na siya mag-isip. Kailangan mo rin i-take into consideration na ano ba si Kong bilang tao. Tapos, yun yung gamitin mong reference kung paano mo siya paano mo siya i-gauge bilang tao. Actually, hindi nga dapat i-judge kasi hindi parang hindi ako naniniwala na meron kang karapatan para husgahan ng isang tao. Maaari mong maaring magkaroon ka ng interpretasyon sa kung ano yung kinikilos ng isang tao, pero yung paghusga mismo ng tao parang off rin siya para sa akin. Kaya lang yun kasi yung naging trend na nahuhusgahan natin ng tao dahil nga sa political leanings nila. Masisisi mo ba ang tao kung mahuhusgahan mo? Kasi ganito, kung ikaw may nakilala kang tao, ang nakita mong opinion niya sa mga bagay, sige, patayin mo na lang yan kesa i-reform mo, etc. Kasi yun yung paniniwala niya. Hindi mo masisisi yung taong manghuhusga sa kanya kasi nga, makikita mo na ang sinusuporta niya ay something na mali sa opinion mo. Pero tayo naman, madami naman tayong kaibigan na okay, naniniwala sa ibang bagay. Sample, sa politika. Madami naman tayong kaibigan na DDS na may malaking impact sa buhay natin. Na tanggalin mo yung politika, mabubuting tao naman. Ang problema lang, nagkakasalungat lang sa paniniwala. Maaring may kilala ka rin na pareho kayo ng political leanings, pero masama silang tao talaga sa tunay na buhay. Exactly. Diba? Sabihin, ay puta, pares natin sinusuportahan si Lenny, pero kupal to. Oo. Mas mabait pa rin yung DDS. I would rather hang out dun sa DDS na mabait na tao kaysa dun sa sa pareho kayo ng political leanings, pero kupal naman siya sa tunay na buhay. Exactly. Yung parang ikakahiya mo na putang ina, nagkataon lang na pares tayo ng gustong sa politika pero kupal ka. Oo. Di ba? So, ganun. Babalik tayo dun sa ano nga ba si Kong bilang tao? Plus, yung mga reaction na yan kasi sa internet, lalo na sa mga content creator, siya parang easy money siya na kung gusto mong makuha ng views, maghanap ka lang ng isang pressing na issue, magbigay ka ng opinion, tapos hanapin mo lang yung mga taong nag-a-agree. Basically, makukuha mo likes yung mga taong nag-lean towards dun sa opinion mo. Tapos, yung... Teka, dinidescribe mo ba tayo? Kaya natin pinag-uusapan si Kong TV para paglagay natin ng title, Kong TV, ipokrito nga ba? Puta na, siyempre, mo makikinig, tangina, Kong TV to ha. Pakinggan natin. Ngayon ko lang na-realize na napaka-ipokrito pag sinabi kong hindi ganun ang ginagawa natin kasi parang ganun ang haring ginagawa natin. Well, sinabi ko nga sa'yo, di ba? Ano ba topic natin? Si Kong TV kasi ganito. Pakinggan, yun na lang kasi maganda yan. Clicks yan, clicks. Hindi ko yung sinabing clicks, pero maganda siyang pag-usapan. At ngayon ko lang na-realize, parang ginagatasan na natin siya. So, kasama na tayo doon. Hello! Welcome to Walang Edit with Leland Lim with my co-host, Judd Gregorio. Hell yeah! This is a new podcast where we talk about funny, unfiltered conversations, talk about dreams, passions, ambitions, fears, Plans of revenge. Mostly that. So if you want to tune in, this is powered by the Pod Network Entertainment. So listen to us on Spotify. Thank you. Hindi kasi ang punto naman kasi, number one, para makapagbigay ka ng maayos na content, yung kailangan gusto ng tao. Alam naman pag-usapan natin si Mandong Masahista sa may kanto. Siyempre si Kong TV yung pag-usapan natin, di ba? Walang nakakilala kay Mandong Masahista. Pero kilala mo si Mandong. Kilala ng maraming tao si Mandong Masahista. Siya yung
Ito ba yung sa Hindi ko commercial? natatandaan yan. O sa commercial, si Mandong Masahista. Masahista. Yun dyan, ano nga, Alaksan ba to? Hindi ko mapapagaling ng lahat ng ito kung wala ang tulong ng Green Cross, Ay, linimit, Green Cross. mainit at At griseless pa. Siyempre, yung mga bata, di na naman nakarelate. Nakag-tune out na naman yung mga bata. Classic, no? Yun, oo nga, classic. Maraming salamat sa pagpapaalala. Pero yun nga. Hindi, saka maganda, dinedeclare natin na ginagatasan natin si Kong TV dito sa episode na to. Oo naman. Kailangan eh. No. Ginagatasan natin. Kasi, eto, kung ano man yung mensahe na gusto nating patawid natin yun, mas madaming makakarinig ng mensahe na gusto nating parinig dahil ginamit natin yung pangalan ni Kong TV. Pero babalik ulit tayo sa... Actually, magandang ginawa niya na yun eh. The mere fact na he got his message across. Before yung noise doon sa sa pinagtatalunan kung hipokrito o hindi Yung kung mapanood mo yun, tapos naantig yung puso mo. Sa akin, ano na yun eh. Win na yun eh. Nakakaasar ka naman, Tito P. Yan yung eksaktong sasabihin ko pagkatapos mo magsalita. Eh. Yung, kumbaga parang, o sige, palagay na natin dyan ka nang gagaling sa espasyo na yan. Pero kung naitatawid mo yung mensahe na yan at may tao kang mahahawakan para i-deliver mo yung message na gusto mo, panalo pa rin. Oo. Matutuwa si Papa Jesus doon. Oo. Sipin mo kahit sasabihin ni Papa Jesus, kahit DDS ka, you made me proud. Diba? Pero yun nga, in fairness nga again, to Kong TV, hindi ito yung first time na gumawa siya ng ganitong klaseng content. Madami na siyang feel-good content na ginawa. Kasi sasabihin ko sa iyo, active viewer ako ni Kong TV. Wow. Ewan ko naging topic. Oo, kaya nanonood ako lagi ng contents niya. And maayos yung content niya. Again, it would really depend on what kind of a person are you. Kasi baka sabihin po, tangina, ang babaw mo naman, Makoy. Ang babaw mo, Kong TV lang, masaya ka na. Yun yung nagpapasaya sa akin eh. Tama naman. Doon ang problema ko lang talaga sa kanya, yung ibang bagay na ginagawa niya na hindi angkop sa panglasa ko. Kasi, katulad to be honest, yun nga, yung pag-endorso niya dati kay Solid North, hindi angkop sa panlasa ko yun. Sample pa, isa. Ito, ipapahama ko yung sarili ko dito. Fan ako ni Coco Martin. Pinapanood ko araw-araw yung Batang Quiapo. Pero may mga issue si Coco Martin na against ako. Katulad ng? Di umano. yung issue tungkol sa grooming. Grooming. Kay Julia. Kay Julia. Ang problema kasi, di ba nagsasalita tayo dati tungkol doon kay Bugoy? Technically, grooming din yun. Pero ba't sinusuportahan ko pa rin si Coco Martin? Well, yung kay siguro Bugoy naman. Parte ng pagiging tao ko yun na I try to overlook some imperfections of the people that I like. Again, meron kang biases pagdating sa mga tao. Which I think is also the same thing dun sa mga fan ni Lenny, fan ni DDS, at fan ni BBM. Pero tingin ko mas matindi lang ako pagdating sa politika. Iba kasi yung politika sa entertainment. Kasi yung politika may directly proportional na epekto yan sa buhay natin. Oo. Katulad ng nagsasabi, tangina, isang sample si Mo Twister. Nung tinira niya dati si BBM, si Digong dahil may isang politiko siyang tinira dahil babaero. Ang balik sa kanya ng tao, tangina mo, babaero ka din eh. Ang sagot niya, iba yun. Hindi ako political figure eh. Kung babaero man ako, walang epekto sa buhay mo yun. Pero kung politiko, may epekto sa buhay mo yun. Yun yung isang sample nun. May point siya, but at the same time, doesn't get him off the hook.
Kasi doon naman magiging parang hipokrita dating mo. Well, ang opinion kasi is him as a person, iba dun sa politiko. Kasi, again, sarili niyang buhay yun eh. Hindi Hindi kayo maapektuhan yung apektahan. buhay mo. Pero kung public servant ka, iba yung epekto mo sa tao. Kung may ginagawa kang mali. Kung nagnakaw si Mo Twister, isa lang ang taong maapektuhan sa kanya, yung ninakawan niya. Kung nagnakaw ako, isa lang yung maapektuhan, yung taong ninakawan ko. Saka syempre, posible yung pamilya niya. Pero pag nagnakaw yung politiko, lahat tayo ninakawan niya. Pero babalik ulit tayo sa, kung ako si Mo Twister, okay lang sa akin i-call out ko yun. Pero hindi ako magagalit. Sabi ni Mo Twister, tangina nanahimik ako dito, dinamay niyo ako. Tangina. Pero, halimbawa, kinall out ko babaero, tapos bigla akong sinabi ang babaero, wala akong karapatang magalit pag kinanakaw dun sa pagiging babaero. Kasi, una sa lahat, yun para magdanakaw, calling out another magdanakaw eh. Or, sige, palitan ko, hindi ata sa pagbabaero, yung pagmumura yata yung kinall out na sinabi, tangina Mo Twister, malakas ka rin magmura eh. Yun yata yung para i-correct ko yung sarili ko. Hindi. Ibang usapan naman yun kasi tama ka bilang statesman. Iba yung dating. Although, ikaw rin naman bilang broadcaster sa radio. Pero hindi siya nagmumura on air. Hindi siya nagmumura on air. Nagmumura siya sa YouTube, sa podcast. Yun sa mga venues na pwede siyang maging open. Pero again, it still sets a bad example na halimbawa, bata, makita niyo si Mo Twister sa podcast format, tapos, nagmumura sa di ba? Again. Pero ang ending kasi doon, kunwari, napanood ng bata si Mo Twister na nagmumura sa podcast. Hindi kasalanan ni Mo Twister yun. Kasalanan ng parent yun. Kasalanan ng magulang yun. Na, technically, mahirap i-control ng magulang kung anong kinokonsume ng bata sa internet. Pero they can educate yung... Lalo na kung non-technical yung magulang. Ay, nako. Pero ikaw, anong final say mo dito kay Kong TV? Does this get him off the hook kung ano man yung mga napanggalingan niya ng huli? Or tuloy-tuloy lang naman siyang susuportahan ng mga tao kahit ano eh? Ang sa akin lang kasi is it's something na makikita natin in time na kung gaano ba siya ka-sincere dun sa mga binitawan niya. Kasi sa akin, if sincere naman siya dun sa mga binitawan niya, then I think parang wala tayo sa lugar para husgahan siya. Lalo na if meron talaga siyang effort to turn a leaf na yun nga, to change for the better. Kasi sa akin, kung ano man siya 5 years ago, meron ng progress ang nangyari doon. It could be for the good or it could be for the bad. Pero if he's trying to progress for the better, then kasi ang pangit pag yung nagtatry na sincere na nagtatry magbago yung tao, tapos husgahan mo siya, tapos magre-revert back siya sa dati niyang sarili. Kasalanan ng mga tao sa paligid. Hindi, kasalanan pa rin niya, pero factor yung mga tao sa paligid niya para mag-revert back siya. Bakit ka magiging boss sa paligid niya para ibalik siya doon sa diba? Huwag kang maging yung bosses para bumalik siya doon sa luma niya sarili. Pero ang tanong, mahuhusgahan mo ba ang tao kung questionin niya ang isang taong nagbabago? Kasi nga, ako para sa akin hindi mo maki-question ang isang tao sa pag-question sa isang taong nagbabago pa lang. Kasi for some reason, kung ikaw nagtiwala ka sa tao na yun, hindi mo kagad bibigay kagad ulit yung tiwala ng ganun-ganun na lang. Nagigets mo yung puntong pinanggagalingan ko?
hindi kita masisisi kung meron kang pagdududa. Pero kung yung pagdududa, normal yun. Pero kung ilalagay mo sa... Parang mag-shot. Isa, pag pinutol yun, Tito P, para tayo mag-shota. Tangina, Makoy, hindi kita masisisi kung may... Hindi, P, may kasalanan ka pa rin sa akin eh. Hindi mo ako masisisi. Tangina, bakal na tayo. Not that there's anything wrong. Pero balik na tayo dun sa... Okay lang magduda kasi yun yung normal reaction sa ganun eh. Ang magkaka-issue ako is pag naging conclusive na yung opinion mo about dun sa tao nang hindi mo binibigyan ng chance para tingnan kung talagang nagbago nga ba. So, iba yung nagdududa ako kung sincere ka ba sa ginagawa mo or inano ko na, parang kinukulod ko na kagad, ay hindi, masama ka pa rin tao. Nang hindi ko inaalam lahat ng mga bagay. Yung kumbaga, hindi ko pa chinek lahat ng data na kailangan kong tingnan para ma-gauge kung sincere nga ba talaga yung pinapakita mo. Pero yun, ang gusto ko lang sabihin dito, again, congratulations kay Kong TV for bringing out another good content. Well, at least again, sa standards ko, nagagandahan ako. Well, correct ko lang yung sarili ko. To be honest, mas madami pa siyang ginawang ibang content na superb. Ito para sa akin yung itong istasyon na nirelease niya. Nung pinapanood ko, sucks lang. Kumbaga sabi ko, okay lang. Pero yung epekto niya sa ibang tao, actually may suspect pa nga ako na hindi kaya ginamitan to ng First time ko kasi nakakita ng video ni Kong TV na sobrang dami ng video reaction sa TikTok na hindi kaya gumamit ng mga ibang influencers to. Pero I don't think Kong TV needs that eh. Saka in fairness nabuhay ulit yung isang kanta ni Glock 9 dahil doon sa episode na yon. Ginamit niya kasing soundtrack. Yung, ano ba title nun? Yung ako'y nagtataka sa aking nadarama. Alam mo yun? Medyo buhay na buhay ulit yung kanta nung Glock 9. Speaking of si Glock 9, di ba naging issue rin sa kanya yun? Alin? Yung nakasama siya dun sa sa campaign sortie ni Binay. May lusot yun. Kasi technically yung kay Binay na campaign, nandun siya as performer. Oo nga, yun nga. Hindi siya nandun as endorser. Kumbaga, ang nangyari, kumanta siya, nag-entertain ng tao, umalis siya. Hindi siya yung tipong katulad ni Andrew Ina na bagong Pilipinas, bagong mukha. Hindi ganun. Hindi nga. Kumbaga, kinanta niya lang yung kanta niya, umalis na siya. Walang endorsement na naganap. Yun yung tama bang sabing palusot? Excuse. Alibi. Yun yung alibi ni Glock 9 doon. May sinabi pa nga siyang maganda doon eh. Natatandaan daw niya nung panahon na nag-cruise siya sa isang fast food. Ang simula ng statement niya, alam nyo ba ikaw ba pre, alam mo yung yung grease trap? Yung sa yung sa grill nakakabit pag nakakabit yung sa gripo sa lababo. Sorry, sa sa ilalim ng sink. Kinuwento ni Glock 9 na every week daw nung cruise siya, naglilinis daw siya ng grease trap. Mabilis mo punuin sa fast food dahil napakabaho daw nun, saka napakadumi. Which is totoo, napakabaho nun. Naglinis na akong grease trap. Pero willing daw siya maglinis ng grease trap kahit napakabaho, hinahalukan niya yung grease trap kahit na alam niyang mabaho, kahit na alam niyang madumi, dahil kailangan niya kumitang pera. Doon niya hinaluntulad yung pagsampa niya doon sa mga political campaigns. Na ngayon na iniisip ko na parang inamin mo rin na alam mong madumi yung ginawa mo. Pero
Technically kasi nag-endorse, hindi naman siya nag-endorse eh, no? Oh. Ang problema lang, yung presence niya doon, nag-back ng mandaming tao para marinig yung kung ano man yung ilalabas nung grupo na yun. Pre, kung naranasan mo maglinis ng grease trap, gugustuhin ka ng tumungtong sa stage o bayaran ng milyones. Exactly. Kasi maglinis ng grease trap. Yun yung matagal na nating sinasabi na what's your puta price? Diba? Kasi tayo, aminado naman tayo. Ako nga, di ba sinabi ko, ganitong halaga, pwede ko endorso si BBM. Kasi alam ko for the fact na hindi ganun kataas yung reach ko kumpara do sa iba. Kumbaga, naabot lang talaga yung puta price nila. Na I think yung ibang tao na nakikinig nito kahit na anong taas no, may puta price kayo. Di ba? It just so happened na hindi pa na-offer sa'yo yung puta price mo. At kaya hindi mo alam dun sa principles mo. Oo. Kaya parang mas madaling sabihin sa atin na tangina, tumanggap ng pera yan para i-endorso si ganito eh. Ang problema, kung ikaw offeran ka, tingin ko patanggapin mo rin eh. Bihira yung taong tatanggi dyan. Oo. Kung ikaw, nakikinig ka nito at sa tingin mo, kaya mong tanggihan yun, congratulations. Congratulations. Sobrang Sana all. Saludo ako sa'yo. Pero sa hirap ng buhay ngayon, lalo na kung alam mong mga tipong once in a lifetime mo lang matatanggap yan, malamang tatanggapin mo yan eh. Which brings me back to Kong. If ever man na ginawa niya yon for the content, you still have to respect yung yung naisip niyang gawing content yun. If ever hindi siya sincere. So, the mere fact na if we think na sincere siya, we respect that. If hindi naman siya sincere pero he was able to get the views, he was able to monetize yung yung views na nakuha niya doon, yung engagement na nakuha niya doon, you still have to respect it rin naman. Kasi effective eh. Pero at the end of the day, ang sa akin lang, wag lang tayong mag-jump into conclusions. Ang hindi kompleto yung natin, yung pagkakaalam natin doon sa sitwasyon. I know. Tito P, sinong gusto mong batiin? Ayun. Shoutout nga pala kay Papa Ralph, classmate ko nung high school. Nakikinig siya ng Machong Chismisan. Alam ko naka-base na siya sa Australia ngayon. So, maraming salamat sa pagsuporta sa aming podcast. Alam mo kung nakatira sa Australia, madaming pera yan, pwede mag-Patreon yan. So, paano nga ba mag-join sa Patreon? It's www.patreon.com/machongchismisan. Join na kayo sa Patreon. Tagal ko nung di nababanggit yung Patreon. Pero alam niyo Tito P, bukod sa pagbanggit ko ng Patreon, may nakalimutan pala akong gawin nitong nakaraan. Ano? Hayop! Di tingnan na natin kung pina-follow ba ni Tito P. At andito na po tayo ngayon sa ating randomizer. Alam mo ba kung anong score natin, Tito P? Hindi. More than 15 na yata yung chinek natin kung pinapalo ni Tito P. At wala ka pang hindi pinapalo. At merong isang... Marami na tayong nakita na hindi ko pinapalo. Ayos. Ito yung isa. Nga pala sa new characters. Di ba nag-celebrate yung Bubblegang ng kanilang 20th ba o 30th? 30th anniversary? Oo. Meron silang bagong member. Ang mga bagong member ng Bubblegang ay yung isa yung tibo na nagko-content. Teka, saan nga ba yun? Puta, nakakahiya. Naka-open na sa akin kanina eh. Basta ang mga madaming bagong members yung yung Bubblegang. Hindi ko lang matandaan. Pero yung pinakabagong latest member nila, pwede nyo nang buksan yung Instagram nyo guys. Ay, ito pala. Ang mga bagong members ng Bubblegang ay si Aaron Maniego. Mga online celebrities.
Si Karts Udal. Ito pre, nakakatawa to si Karts Udal eh. Ito yung tibo na medyo chubby na na laging madaming lalaki sa paligid niya. Oh, yeah. Tapos si Erica Davis. Tapos sino pa ba yung isa? Yung isa hindi ko mahanap yung pangalan. Pero ang titingnan natin kung pinapollow ba ni Tita P ay si ang makabagong Kim Domingo, mga kaibigan. Sino? Ali Alday. So, check natin ngayon yung Instagram ni Ali Alday. Ang handle po ni Ali Alday sa Instagram ay Ali Alday _ Uy, parang Tito P lang, _ Tito P. At tingnan po natin guys kung pinapollow ba ni Tito P si Ali Alday. At hindi po pinapollow ni Tito P si Ali Alday. Check nyo lang guys sa mga susunod na araw kung pinapollow lang ni Tito P si Ali Alday. Yan mga kaibigan. At yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Ano nga pala guys, congratulate natin si Tito P dahil hindi niya pinapollow. Anong comment mo Tito P? Ba't hindi mo pinapollow pa si Ali Alday? Hindi ko pa siya kilala. So, kung medyo late nyo na napakinggan to, check nyo lang si Ali Alday kung pinapollow na siya ni Tito P. May bala ka bang i-follow siya, Tito P, o pinapollow mo na siya ngayon? Hindi ko pa siya nakita ko na pero hindi ko pa rin siya ipapollow. Okay. Anong comment mo, Tito P, na nakita mo na siya? Parang retokado ilo. Tawig ni Kim Domingo, no? Sorry parang mapangusga ako doon, mate. hindi ko na nga hina-highlight, Tito P. Medyo mapangusga ka doon eh. Kakasabi lang natin na wag gusgahan sila kung TV pero si Ali Alday gusgahan mo ka. Hindi, pero yun nga, ang una mong mapapansin sa kanya ay medyo malaki ang kanyang hinaharap. Okay. Oy, Tito P. Anong babatiin mo? Okay ka na ba sa babatiin mo? Bati ko na si Papa Ralph. Follow niya na lang ako sa aking Instagram, Tito __P. At yan mga kaibigan, batiin natin mga kaibigan nating podcast katulad ng Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimiology Podcast, 25% Podcast ni Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Pandango sa Lightbulb Podcast, Kunichimate Podcast, saka syempre yung Minimum Wage, Maximum Wage Podcast nila Jeps Galion sa ni paring Mac Navarez. Mga kaibigan nating Patreon, si Cujo, si Ulayo Sinpri, Kay Gandahan, Dar Almeda, Wilbert asawa ni Beng, Darwin Busuego, Jimbo, Jason Bonsa, Jun Magpuyo, Iser Patalen, patron ng mga Patreon, Len Mackenzie, saka syempre, Tito P, may bago na akong mahal eh. Ayoko na sa Kitorific PH. Doon na ako ngayon. May bago na akong ang gusto ko na ngayon, The Fresh Nest. By Kitorific PH pa rin naman yan, mga kaibigan. So, check nyo lang sila sa Grab applications ninyo kung nasa Metro Manila kayo or check nyo lang yung Facebook page ng The Fresh Nest by Kitorific PH. Yan. At ayun, kung gusto nyo mag-Patreon, it's patreon.com/machongchismisan. At yan po mga kaibigan ng ating... Ay, teka, kailangan bumalik ako doon sa sa tono niya. Magandang araw mga kaibigan. Yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Medyo bubakla yung tono, Tito P. Kasama, yung po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin, Tito P na lagi nagsasabing Honesty's the best. At ako naman po si Makoy, pare, your showbiz bro, na lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Dapat pala, Tito P, nagnanap ako bago mag-recording para may energy na. Sana pala sinabi rin natin yung okay lang yan, pinagbayaran mo na. Have a great day, everyone. Bleep. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.